Shot ka muna, Iha. Bakit walang pulutan? Nasaan? Alam mo na sino. Naku, may nadali na naman si Mang Kanor. Hindi ko kilala ang nag-abot ng inumin. May mga paalala ang matatanda tuwing fiesta na madalas hindi ko pinapansin noon. Para sa akin, normal lang ang saya, kainan, inuman, at kwentuhan kasama ang kahit sinong makasalamuha mo. Pero may isang bilin si Lola na tumatak sa isip ko. Kahit hindi ko siya sineryoso, sabi niya, Huwag kang basta iim sa fiesta, lalo na kung hindi mo kilala ang nag-abot. Bakit la? Kasi hindi lahat na nag-aalok tao. tumangulang ako noon, pero sa totoo lang, hindi ko yon inintindi. Isang gabi, sumama ako sa fiesta sa kabilang barangay kasama ang mga kaibigan ko. Masaya ang paligid, maliwanag ang mga ilaw, at halos lahat ng tao ay nag-e-enjoy. May banda sa gilid, may mga batang tumatakbo, at may mga grupo ng matatanda na nagiinuman habang nagkukwentuhan. Nakihalo ako sa isang mesa kung saan may nagiinuman kahit hindi ko naman kilala lahat ng tao doon. Fiesta naman, sabi ko sa sarili ko, normal lang iyon. Habang tumatawa kami at nag-uusap, may isang lalaki na biglang lumapit sa akin. Tahimik lang siya at hindi gaanong napapansin ng iba. Maputi ang balat niya at kakaiba ang tingin ng mga mata niya. Parang walang emosyon. Wala siyang sinabi kundi inilapag niya ang isang baso ng alak sa harap ko. Mahina ang boses niya nang sabihin niyang para sa akin iyon. Napatingin ako sa kanya, sinusubukang alalahanin kung kilala ko ba siya. Pero hindi ko talaga siya matandaan. Dahil ayokong maging bastos at dahil fiesta naman, tinanggap ko ang inumin at nagpasalamat. Uminom ako ng hindi nag-iisip. Sa unang lagok, normal lang ang lasa. Pero pagkalunok ko, may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Parang may malamig na dumaan sa lalamunan ko pababa sa dibdib. Hindi ko yun pinansin at itinuloy ko lang ang pakikipagkwentuhan. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Napansin kong parang umiikot ang paningin ko. Hindi iyon simpleng hilo. Parang may kumakapit sa ulo ko. Parang may bumabalot sa isip ko. Napahawak ako sa mesa dahil pakiramdam ko mawawala ako sa sarili. Unti-unting nag-iba ang paligid. Ang mga boses ng tao parang lumalayo. Ang ilaw parang kumikislap. At ang mga taong kasama ko biglang tumahimik. Pagtingin ko sa kanila, lahat sila nakatingin sa akin. Hindi sila kumukurap. Hindi sila gumagalaw. Nakaupo lang sila at nakatitig. May nagsalita. Tinanong kung ayos lang daw ba ako. Pero kahit narinig ko ang boses, hindi ko nakita na gumalaw ang bibig niya. Doon ako kinabahan ng tuluyan. Bumilis ang tibok ng puso ko at napatingin ako sa sarili kong kamay. Nanginginig ito pero hindi dahil sa takot. Parang may ibang gumagalaw sa akin. Biglang umangat ang kamay ko kahit hindi ko iyon gustong gawin. Unti-unti kong tinaas ang baso ng alak. Pilit kong pinipigilan pero hindi ako ang may kontrol. Parang may ibang puwersa na humahawak sa katawan ko. Doon ko narinig ang isang bulong sa tenga ko. Mahina pero malinaw. Napapikit ako sa takot at nang muling bumukas ang mata ko, wala na ang ingay ng fiesta. Tahimik na ang paligid. Wala ng tao. Wala ng ilaw. Ako na lang ang natira sa mesa. Sa harap ko, nandoon ang lalaki na nag-abot ng inumin. Nakatingin lang siya sa akin at nakangiti. Pero ang ngiti niya ay hindi normal. Parang may tinatagong masama. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero hindi siya naglalakad. Parang dumudulas lang siya sa lupa. Hindi mo ako kilala pero tinanggap mo pa rin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At parang nakakulong ako sa sarili kong katawan habang papalapit siya ng papalapit. Nang halos magkatapat na ang mukha namin, napansin ko ang mga mata niya. Walang buhay. Walang laman. Parang hindi tao. Bumulong siya na mula noon, siya na raw ang may hawak. Biglang nagdilim ang paningin ko. Pagmulat ko, nasa kwarto na ako sa bahay namin. Nakahiga ako at pawis na pawis.
parang galing sa masamang panaginip. Pumasok si Anak. Mama Ayos ka lang ba? dahil kanina pa raw akong tulala. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin ang nangyari, pero hindi ko magawa. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko na gumagalaw ang kamay ko nang hindi ko kontrolado. Unti-unti itong tumaas at kusa akong ngumiti. Hindi iyon ang ngiti ko. Sa loob ng isip ko, may narinig akong pamilyar na bulong na nagsabing manahimik na lang ako dahil siya na ang bahala. Doon ko naalala ang bilin ni Lola. Hindi lahat ng nag-aabot sa'yo sa fiesta ay tao. At minsan, isang baso lang ng inumin ang sapat para tuluyan kang mawala sa sarili mo.